Good morning kuya at mga kasangbahay. Ako po si Chef Villero. Ngayong araw ay panibagong business idea ang hatid namin sa inyo. Matuto at kumita sa paggawa ng iba't ibang klaseng yema spreads dito lamang sa Bread and Butter. Ito po ang ating mga ingredients na gagamitin para sa ating yema spread. Para sa plain na yema spread, 2 lata ng condensed milk, 1/2 cup ng evaporated filled milk, 2 cup ng butter, 2 egg yolks, at pinch of salt. Ngayon, para naman dun sa ating nutty yema, mag-a-add lang ng nuts. Ang first step po natin ay ilagay natin ang condensed milk sa ating mixing bowl. Next, ihahalo po natin ang ating evaporated milk. At ang next naman ay ang egg. Imimix lang natin siya hanggang ma-combine siya na maigi. Ay pwede na natin siyang i-transfer sa pan. Pero bago natin siya i-transfer sa pan, ilalagay muna natin ang ating butter. Usually, yung mga ibang gumagawa po ng yema spread, nagka-caramelize sila ng sugar. Pero tayo, hindi po natin yun gagawin. Kasi yung typical na nabibili natin sa market, masyadong matamis. Ito, kahit papakin po natin, pwede. At hindi ka matatakot na ipakain sa pamilya mo kasi nga hindi siya ganun ka-sweet. At kayang-kaya mong ipagmalaki na ang yema spread ko, mura na, masarap pa. Ayan. Pagka natunaw na po lahat ng butter, ilalagay na natin yung ating mixture na ginawa kanina. Yung 3 mixtures natin. Yung condensed milk, yung evaporated milk, at yung egg. Dito po, kailangan lang natin, medyo matyaga tayo ha. Kasi, kailangan na ng continuous mixing at kailangan din na hinaan natin ang apoy. Dapat po nating dandaan sa mga nais magnegosyo ng yema spread. Kailangan matyaga tayo sa paghalo. At yung continuous na paglilinis sa gilid ng pans, dito maraming nasasayang at medyo naging tumigas na siya, hindi na natin siya pwedeng ihalo dun sa ibobote natin. Kailangan siya, yung hindi siya basta hinahalo mo lang ng ganyan. Hindi ganyan. Kailangan yan, may konting kayod sa ilalim. Kasi tandaan natin, may gumamit tayo ng condensed milk at saka mga milk na madaling masunog. So, kailangan continuous na pag-scrape natin dun sa bottom ng pan. Ayan. Pinatay ko na yung apoy, na-achieve na natin yung texture na gusto nating ma-achieve or yung consistency na gusto nating ma-achieve na para spreadable siya talaga. Ngayon naman, ang susunod natin ay i-fill natin yung jar natin. Ang tawag dito ay hot filling. Bakit hot filling? Kasi para ang pagpa-hot fill, nakakatulong po ito para dun sa walang bacteria na maiiwan sa loob or mamamatay siya kapag nilagay natin siya ng mainit. Tapos magtataka kayo, pagka hinat-fill mo siya, tatakpan mo na siya, few hours later, lulubog siya. Nagiging parang vacuum seal mo na siya kung tawagin or pinasteurize. Ayan. Ito na yung finished product ng ating yema spread na plain. Next naman po natin na yun, tatawagin nating nutty yema. Ilalagay ko na siya. Yan, ang ating nutty yema. Ngayon naman po, ang susunod kong ipapakita sa inyo ay ang chocolate yema spread. Ngayon, ito na yung 2 cans natin ng chocolate condensed. Yan, tapos i-combine lang din natin siya ulit maigi, gaya nung ginawa natin kanina.
Well combined na siya. Ilagay na natin ulit ang butter sa pan. Ngayon, ilalagay ko naman na itong mixture nung tatlong ingredients dito sa pan na may tinunaw na butter. Ayan ang ating finished product ng chocolate yema. So yun mga kasangbahay, ito na ang ating mga finished products, ang ating yema, plain yema spread, ang nutty yema spread, at ang ating flavored na chocolate yema spread. Dito po inspired yung ating ginawa ngayon na yema spread. Yung sa amin, meron kaming coffee series na tinatawag dahil nowadays ang mga tao, ang mga kasangbahay natin, nahihilig po sa kape. Delisyoso, kape mocha artisanal spread, makakapagkape ka na kahit sa tinapay mo ilalagay. Magugustuhan nyo ito mga kasangbahay. At mai-inspire kayo magnegosyo ng negosyong yema spread. Mga kasangbahay, palagi nating tatandaan sa ating pagnenegosyo, kapag may tiyaga ay may pagpapala. Salamat sa Diyos!